Yara, ngayong hapon ay matutunghayan ninyo ang aking ginawang revisyon sa kwento Mag-ambahan Tayo ni Lina Mendoza Santiago. Ikaw si matubig, mas unang tutunang amuhin ang tubig kaysa lapis at papel. Mandaragat kang likas, mag-isip at maliksi sa dagat. Noon pa man, naakit na ako sa iyo. Sa galing mo, sa tapang mo, sa luwat-hati ng dagat na mababa sa iyo pala. Nagsimula ang kwento sa iyong pinagmulan. Isinilang ka sa buwan ng Agosto. Maulap, maulan, masagana sa isang gabi. Nagpaalam ng iyong ama. Pagkikipag-inuman lang, sabi niya, ngunit hindi na siya nakauwi. Pinanindigan mo ang iniwang tungkulin ng iyong ama na makaka, nagsikap, ngunit palaging kapos ang huli. Palaging kulang ang nakahain. Palaging malupit ang dagat. Bakit ganito? Bakit parang wala ng pag-asa? Tanong mo sa sarili. Hanggang na pa siya kangisanin ng dagat. Sumampi ka sa kilusan ng paglaya. Bitbit ang pangako na hahanapin mo ang lunas sa lumbay. Doon tayo nagkita at nagsimula ang ating pag-ibig. Doon din tayo nagsagupa ng paniniwala. Paano ng iyong mga kapatid? Tanong ko sa iyo. Nakakaraos sila? Sagot ko. Tutulungan sila ng ating mga kasama? Pero sino maghahanap buhay? Vietnam, Rebecca, namimili ng isda. May mga kasama na hindang tumamay. Sa Port Cordillera, nakatira tayo sa isang sitio. Habang hinihintay natin ang pagsilang ng aking panganay. Dalas kami lumisan sa angas ng lumisan at ako naman ay nananig na babalita. Carlo ang pangalan ng aking anak. 3 taon bago siyang muling nakita. Dalang kami sa borongan, ngunit tinutubis ka ng may kapangyarihan. Minsan ang iyong ina at mga kapatid. Sa Tigihors, nalulong tayo ng maginhawang yakap ng iyong pamilya. Sa Maynila naman, iniwan mo kami dahil buntis ako sa ating pangalawang anak. At ikaw naman ay naglakbay patungong Batanes. Sa sulat at kasete ka na lamang ng paramdam, tinuruan ko si Carlo ng kantang iba't ipinadala mo. Ngunit sa paglipas ng buwan, nalaman kong nasa Mindoro ka na pala. Kasama ang mga manyan, tutuhan mo ang ambahan at ipinadala mo ito sa akin. Isang araw, itinatawag ka sa Quezon upang supuin ang kabuluhan. Huwag mahal! Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa mga manyan, sabi ko. Makakatulong ako mahal, wala lang, sabi. Alam ko gusto mong tumulong, pero ano bang tingin mo sa sarili mo? Tagapagligtas? Bayani? Hindi ka umimik, lumisan ka. Pagkalipas ng ilang buwan, ikaw ay pinagpintangan, ikaw na tagapamagitan, tinawag na espiya. Hanggang isang umaga, nagbalat tayong manunod ka. May lalim ka sa tubig, huminga sa kawayan. Naghintay sila, hinanap ka. Ngunit hindi ka lumitaw sa loob ng kalahating oras. Sumabay ka sa agos, sa katahimikan ng dagat. Hinanap ka ng hinanap, subalit ka na nakita. Dahil nagpatianod ka, hanggang hindi ka na nila makita. Noon mo ipinarating sa akin ang pinakabigat mong pasanin. Hindi ko alam kung paano kita aakbayan. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Sisingin ba kita? Tutulan? O pakikinggan? Ang alam ko lamang ay dapat tayong magnilay bago magpasya. Pakinggan natin ang tinig ng ating bayan. Pakinggan natin ng isa't isa. Mag-ambahan tayo mahal. Ulong ko. Ngayon, may digmaan sa iyong loob. Ako'y naminawasan ang iyong pagkatao. Panahon na upang magbago ng salaysay, upang makinig, upang maniwala na hindi iisa ang tingin. Marami ang kwento, marami ang puso. Ako ay naririto, mag-ambahan tayo mahal. Ang kwento na ito ay tungkol po sa ambahan. Ito po ang tradisyon ng mga mangyan. Ito po ay patula ng kung saan sa kwento ay nagpapalitan po ng ambahan yung mag-asawa, si Matubig at ng kanyang asawa. At ang pinakahuli po, para po sa akin, ito pa ay tungkol sa sinabi ng kanyang asawa na mag-ambahan tayo. Yung po para po pakinggan po ang tinig ng kanyang asawa, hindi lang